Hayaan nating iladlad sa Panginoon kung ano ang meron tayo at siya ang kukuha kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita ng magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano. Naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam ng inyong Ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa man kayo humingi. Kaya ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga pagkakautang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. At kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Narinig natin sa ating banal na ebanghelyo ngayon ang pagtuturo ng ating Panginoon kung paano magdasal. Ito ay kilala bilang the Lord's Prayer, pero dito sa atin ito ay mas kilala bilang Ama Namin. At tingnan po natin, ang ating Panginoong Hesus lamang ang nagturo o naglapit sa atin sa Diyos bilang isang Ama. Ganun ka-intact. Samantalang noong unang panahon, ultimong pangalan ng Diyos Ama ay hindi mamababanggit kasi nga bawal. Pero nung dumating na ang ating Panginoong Hesus, kasi nga hindi makapag-communicate ang Diyos sa tao. Kaya nagkatawang tao siya. At nung dumating na, ipinaliwanag niya na ang Diyos ay Diyos Ama at tayo'y mga anak ng Diyos. Napakalaking pagpapahalaga sa bawat tao na ituring kang anak ng Diyos. Imagine, yung mga anak ng mga politiko, saksakan na ng lalaki ng ulo. Hindi naman nila lahat, pero saksakan ng yayabang, untouchable, talagang wag na wag mong makakanti at baka ikay mabaril. Pero ito, mas dakila tayo. Kahit tayo ganito lamang, itinuring tayong anak ng Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Yun yung pinakamagandang panghawakan. Ang Diyos ay pag-ibig at tayo mga anak ng Diyos. Yun nga lang kung minsan na nakikipag-communicate tayo, nagdadasal tayo sa Panginoon na para tayong bossing. O, Diyos ko po, bigyan mo po ako ng kotse. Diyos ko po, bigyan mo po ako ng magandang jowa. Diyos ko po, bigyan niyo, matanda na ako, bigyan niyo na ako ng magandang asawa. Mga ganun. Yung parang dikta lang tayo, hingi lang tayo ng hingi. Kaya itinuro ng ating Panginoon na dapat tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri, humihingi ng tawad. Saka tayo natin hihilingin. At sinabi pa dito sa Ebanghelyo, bago pa man natin banggitin ang ating pangangailangan, alam na ng Diyos. Kaya magpasalamat na tayo, humingi ng tawad sa ating bawat pagkukulang bilang tamang komunikasyon sa isang ama at ng anak. Hayaan nating tanungin natin din siya, Lord, ano po ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Isang napakagandang hamon sa atin. Yung hayaan natin siyang hindi lamang yung pag magbibigay tayo ng offer ay tayo yung kukuha kung ano yung hindi natin kailangan at ibibigay natin sa ating kapwa. O tayo yung kukuha kung magkano lang ang gusto kong ibibigay natin sa simbahan o sa nangangailangan. Subukan natin ito, mas malaking challenge. Hayaan nating iladlad sa Panginoon kung ano ang meron tayo at siya ang kukuha kung ano ang kanyang kailangan. Mga kapatid, life is beautiful. God bless us all. Amen. Nais ko ibalita sa aking kalaro, sa bawat kaibigan kalayo, isalaysayang kaligtasan na aking natamo at ang kaharian ng Diyos. Doon ay wala ng pag-awa
sagana sa pagkain, pag-ibig, ang kabanal at kabutihan sa puso'y puminti sa bawat nanak ng Diyos. Doon ay wala ng pag-aaway, do'y walang ulila na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Sana ay makasama kita sa kanyang kaharian at sa